So, mabuti po ba ang Diyos, mga kapatid, sa ating buhay? Amen? Mabuti ho ang Diyos, mga kapatid. Kamusta po ang ating mga puso? So, tayo po ba, mga kapatid, ay nagnanais pa na mas lalo ho pa nating makilala ang ating Panginoon? Amen? Sabi ho sa awiting kanina, kailangan natin ng Panginoon araw-araw. Amen? Totoo po ba, mga kapatid? Compare natin sa kahapon, ngayon ho, mas kailangan natin ng Diyos. Kung kinailangan po natin ng Panginoon sa araw na iyon, sa mga nakalipas na araw, panahon, sabi ho sa panibagong araw na ito, sabi kailangan po natin ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Bakit po, mga kapatid? Kasi gaya ho ng sabi natin, gaya ho ng sinasabi ng Biblia, nasabi pagka tayo lang ho is, tayo lang ho sa sarili natin, hindi ho natin kayang mabuhay ng maayos. Amen? Hindi natin kayang maging perpekto. Amen po ba? So sabi, dahil sa ating Panginoong Hesus, tayo po'y nagiging ganap. Amen? Nagiging maayos ang paningin ng Diyos sa ating buhay. Yun sa ating Panginoong Hesus. Amen po? At sabi din kanina sa kanta, kailangan natin purihan ang Panginoon. Amen? Sabi, yung pinakataas na papuri sa Panginoon. Ano ho ba yung pinakamataas na papuri na pwede nating maibigay sa ating Panginoon? Mga kapatid, anyone? Ano po yung pinakamataas na papuri na pwede nating maibigay sa ating Panginoon? Amen? Sabi ho ng Biblia, hindi ho sabi nating mga tao, kundi sabi ng Biblia, ang pinakamataas na papuri ho na pwede nating maibigay sa Panginoon is yung buhay po natin nakagamit-gamit sa harapan niya. Amen? Yun po yung pinakamataas na papuri. Sabi kahit magsalita ho tayo ng magsalita, purihin natin ang purihin ng Diyos. Gumamit tayo ng mga bulaklak na salita. Sabi hindi ho natin mapiplis ang Lord. Amen? Sabi mapiplis natin ang Lord, mabibigyan natin siya ng papuri sa pamamagitan ng ating buhay. Amen? Sa pamumuhay po natin bilang isang Kristiyano. Sa ganun ho, nagagalak ho ang Panginoon. At yun po ay sign ho ng humility and humbleness, mga kapatid. Kumbaga, sinosurrender mo yung buhay mo, hindi ikaw ang nasusunod, kundi yung Panginoon Diyos po yung nasusunod. Hello, check. Hello. Yan. So, mga kapatid, again, ang nag-iisang Panginoong Hesus lamang sa ating buhay ang makakapagbigay or makakapag-satisfy ho sa atin bilang isang mananampalataya. Amen? Sabi, lahat ng ginagawa natin, baliwala ho kung hindi naman naka-align ho sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Sabi, pagka yung sinusunod mo is yung sarili mo lang, sabi, hindi mo magagawang maging maayos sa paningin ng ating Panginoong Diyos Ama. Sabi, through Jesus Christ, sabi, nagiging maayos ho yung paningin ng ating Ama sa ating mga buhay. Amen po ba? So, ngayong huling po, sabi, tayo po yung mag-aaral, magsasaliksik na salita ng Diyos. Amen? Ready na po ba kayo, mga kapatid? Amen? Wala pong aantukin, mga kapatid, ha? Ihanda po natin ang ating puso't isipan, mga kapatid, sa salita ng Diyos. Napaka-importante ho nito na dapat wala akong masayang. Amen? Makinig ho tayo. Open natin, tanggapin natin yung Word of God. Amen? Sabi, hindi ho yung ipinapangaral dito is yung galing sa sarili natin, kundi galing mismo sa Biblia. At sabi kung tatanggihan nyo ho yun, sabi, hindi ho kami yung tinanggihan nyo. Yung tinanggihan nyo po yung Panginoon. Amen? Kasi ho, yung salita ng Diyos yung ating ipinapangaral. Amen po? So, start ho tayo. Ginagaranti ko naman ho na hindi ho tayo magiging mahaba ngayong araw na to. Kaya relax lang po kayo, mga kapatid. So, bago tayo pumunta sa topic, gusto ko pong pumunta muna tayo dito sa Matthew 11. Hello, check. Yan. Hello. So, bago tayo pumunta doon sa ating topic, sabi, gusto ko po munang basahin natin yung Matthew 11. Yan.
Namnamin ho muna natin tong verse na to. Amen? Hello, check. Yeah. Matthew 11 verse 9. Hello, check. Sabi po sa Matthew 11 verse 29, sabi po dito, sundin nyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin dahil mabait ako at mababang loob. Makakapagpahinga kayo. Amen? Sige po, church. Tignan nyo po yung verse na ito and pakinamnam ho, tignan natin ng maigi. Isipin natin, bulay-bulayin ho natin kung ano ba yung sinasabi ng verses na ito. Amen? Bigyan ko kayo ng maiksing oras. Okay na po, church? Nabasa niyo po mga kapatid. Sabi po ni Jesus, matuto kayo sa akin dahil mabait ako at mababang loob. Makakapagpahinga kayo. Amen? So, let's go po doon sa pinaka-main topic natin, sa Matthew 18. Matthew 18 verse 1. Yan. Basahin po natin. Sabi po dito, nang oras ding iyon, lumapit kay Jesus sa mga tagasunod niya at nagtanong, sino po ba ang pinakadakila sa lahat ng kabilang sa kaharian ng Diyos? So sa verse 1 ho ng Matthew 18, may tanong ho yung mga alagad. Ano po yung tanong nila, mga kapatid? Sabi yung question nila kay Jesus, Panginoong Hesus, sino po ba yung pinakadakila sa kaharian ng Diyos? Yung mga nagbabasa ho ng Biblia, may instances po ba sa buhay nyo? Or may time na kapag nagbabasa ho kayo ng Bible, tinatanong nyo rin ba, bakit kaya naitanong ng mga alagad yun kay Jesus? May ganun ho ba kayo? Pag nagbubulay-bulay ho kayo ng salita ng Diyos. Kaya mahalaga hong malaman din natin, mga kapatid, kung bakit ba tinanong nila yung kay Jesus? Ano ba yung nangyari? Ano ba yung kaganapan? Amen? So, ang question nila, ano po yung question nila? Sabi dito, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos? So, yun daw po yung question nila. Amen? So, para mas maintindihan natin kung saan po nanggaling yung tanong nila, sabi, makikita po natin yan dito sa Mark and Luke. Amen? Kung ano ba yung nangyari, mga kapatid. Sabi po sa Mark 9, verse 33. Mark 9, verse 33 yan. Basahin po natin, mga kapatid. Sabi, bakit kaya naitanong ng mga alagad yon? Sabi po dito, dumating sila sa Capernaum, at nang nasa bahay na sila, tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinagtatalunan nyo kanina sa daan? So, ibig sabihin meron po silang pinagtatalunan. Kaya naitanong ho nila yung kay Jesus, kung sino po yung pinakadakila sa kaharian ng Diyos. Again, inulit po ito sa Lucas. Amen? Punta tayo sa Luke 9, verse 46. Ayan. Sabi po dito sa Lucas, sabi po dito, minsan, nagtatalo-talo ang mga tagasunod ni Jesus kung sino sa kanila ang pinaka-dakila. Amen? So kaya pala, mga kapatid, na itanong nila yung kay Jesus, dahil nagtatalo-talo sila kung sino ba yung pinaka-dakila sa kanila sa langit or sa pagiging tagasunod ni Jesus. Amen? Yun po yung dahilan. And kung babasahin ho natin, kung babalikan ho natin yung ilang chapter ho sa Mateo, sa Matthew, pag bumalik ho tayo ng konti sa ilang chapter, may mga scene ho doon sa Matthew, may mga picture ho doon na sabi si Jesus, pag lumalakad si Jesus, may mga kasama siyang alagad. Amen po ba? Pero sabi, hindi lahat ng alagad
na isasama ni Jesus. Sabi, may mga ilan-ilan lang siyang sinasama. O, pinakamagandang example ho sa Matthew 17. Naalala niyo yung Matthew 17, mga kapatid? Ha? Sabi yung Matthew 17 po, sabi dun po nangyari yung transfiguration. Amen? O yung pagbabagong anyo ni Jesus. So that time ho, si Jesus pumunta sa bundok. Correct me if I'm wrong, mga kapatid. Diba? Sinama niya si Peter, si John, tsaka yung Zebedee brothers. Amen? Tatlo sila. Tatlo yung sinama ni Jesus. So may specific na tao na kasama si Jesus. Then sabi, meron din si Peter, di ba? Sabi, si Peter yung parang pinakamalapit sa ating Panginoong Hesus. Nasabi, pati yung sa paghawak ng salapi, pagbabayad ng buwis, sabi siya yung inutusan ni Jesus. Amen? So dahil po sa mga ganong instances ho, amen po ba? Sabi, nagkaroon ho sila ng maling kaisipan. Amen? Akala nila, kasi marami sila tapos ilan-ilan lang yung minsan yung sinasama ni Jesus. Madalas yung ilang sila Peter, tapos yung Zebedee brothers lang. Amen? Ngayon ho, sabi nagkaroon ho sila ng maling kaisipan. Sabi, bakit ho sila nagkaroon ng maling kaisipan? Sabi, napakalaking factor din ho yung culture ho nila dati. Kung ano po yung panahon nila dati. Ano po ba yung panahon nila dati, mga kapatid? Para mas maunawaan pa natin. Sabi, nung panahon nila dati, sabi, may hari. Amen? Sabi, sa isang kaharian, sabi, syempre, yung hari yung pinakamataas. Amen po ba? Yung hari yung pinakamataas, kasunod ng hari, sino po? Reyna, yung queen. Kasunod ng queen, sabi yung mga general na. Amen po ba? O yung mga relatives nung hari or nung reyna. Diba? Sabi po, meron pong word na tinatawag na hierarchy, mga kapatid. Sabi yung pagkakasunod-sunod ho nila, may pinakamataas, sunod sa mataas, hanggang sa pababa ng pababa. Amen? Meron hong ganun sa culture nila. And hanggang sa ngayon ho, mga kapatid, ganun pa rin ho, meron pa rin naman ho. Gumagana pa rin ho yung word na hierarchy. Kasi ho, di ba sa atin ho, may pangulo, may vice president, amen? May mga senador, di ba? May mayor, may barangay, di ba? Ganun ho eh. Kumbaga may pagkakasunod-sunod. May kapangyarihan po bawat isa. Amen? Kumbaga may posisyon yung bawat isa. Amen? So, yun po yung naging isang malaking factor din kung bakit sabi, nagkaroon sila ng ganong question. Kasi inisip nila na sa kaharian ng Diyos, mga kapatid, listen, na sa kaharian ng Diyos ay parang katulad lang din ng iniisip nila dito sa mundo, sa ginagalawan nila. Inisip nila, di ba? Ito ho yung pinaka, kung mapapansin nyo lang ha, mga kapatid, pag nagbasa kayo ng Bible, before dumating si Jesus, amen po? Before dumating si Jesus, sabi, may mga propeta na nagsasabi na, darating ang Diyos na may kapangyarihan, na makapangyarihan, nakasakay sa puting kabayo, amen? Nabasa niyo po yun sa Bible? Sabi, darating daw ang Diyos na makapangyarihan, nakasakay sa puting kabayo, na parang hari. But then, sabi, dumating si Jesus sa hindi nila inaasahan, mga kapatid. So, yung isip ng mga tao pa lang noon, before na dumating si Jesus, ang naitanim na nila or ang naitatak na sa isipan nila na darating ang Mesiyas o si Jesus na sabi bilang hari. Sabi na makapangyarihan, nakasakay sa puting kabayo, di ba? Sabi, tapos may mga anghel nakasama. Yun ho yung pagka-describe nila that time na pagdating ni Jesus. Pero sabi, hindi yun na po nangyari nung dumating si Jesus. Sabi, ano daw yung nangyari? Si Jesus po ay dumating, sabi, sa pinakasimpleng pamamaraan, mga kapatid. Alam ho natin yung story ni Jesus, mga kapatid. Sino pong hindi nakakaalam ng story ni Jesus? Ba, wala ho eh. Kasi kung hindi nyo po alam, sayang ho yung ilang taon yung pagsisimba. Napaka-basic ho nun. Amen? Sabi, alam ho natin kung paano dumating ang ating Panginoong Hesus. Isinilang siya sa pamamagitan ni Mary. Amen?
At ng asawa niyang si Joseph, na isang karpintero. Amen? Saan ipinanganak si Jesus, mga kapatid? Sabsaban. Amen? Nung nabuhay na si Jesus, sabi, imbis na sumakay siya sa puting kabayo, saan siya sumakay? Sa asno, sa donkey, mga kapatid. So sabi, dumating ang hari sa pinakamababang pamamaraan. Or alam mo yun, yung down na down talaga, na hindi mo iisipin na siya pala yung hari. Amen? Kaya sabi, nagkaroon sila ng ganong kaisipan dahil sa pag-interpret nila, mga kapatid. Hindi nila nakita yung kung ano ba yung Diyos talaga. Hindi nila nakilala yung Diyos sa pag-uugali. Sinasabi naman ng Biblia, ang Diyos ay mapagkumbaba. Amen po ba? Ang Diyos ay mapagkumbaba. Kaya sabi, dumating siya ng mapagpakumbaba. Amen? Ganun po ka-humble si Jesus. Sabi, napakalaking factor nun, mga kapatid. Kaya nagkaroon ng question yung mga alagad. Sabi, Panginoon, sino po ba yung pinakadakila? Yun yung question nila eh. Sino po yung pinakadakila sa kaharian ng Diyos? Sabi po dito, so dahil ganun yung tanong nila, mga kapatid, malinaw na sabi nagkaroon sila ng maling pag-iisip or maling kaisipan. Dahil inakala nila, mga kapatid, na sabi yung paghahari ng Diyos o paghahari ng ating Panginoong Jesucristo ay kagaya lang din ng sa mundo. Which is hindi po yun ang nangyari, mga kapatid. Sabi po dito, sa verse 2, punta tayo sa Matthew 18 verse 2. Tuloy po natin yung basa, mga kapatid. So dahil yun po yung tanong nila kay Jesus, sino daw po yung pinakadakila? So sabi, ano naman yung naging sagot ni Jesus, mga kapatid? Yun po yung pinakamaganda, no, na dapat natin malaman. Sabi, ano ba yung naging sagot ni Jesus sa kanila? Sabi dito sa verse 2, tinawag ni Jesus ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. At sinabi, next, sinasabi ko sa inyo ang totoo, kung hindi kayo magbabago at magiging tulad ng maliliit na bata, hindi kayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos. So ano daw po yung sagot ni Jesus sa tanong nila? Balik natin sa verse 2, kuya. Ano daw yung sagot ni Jesus sa tanong nila, mga kapatid? Tumawag si Jesus ng maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. So yun po yung naging sagot ni Jesus. Amen? Tuloy natin sa verse 4. Sabi po dito, ang sinumang nagpapakababa tulad ng batang ito, ang siyang pinakadakila sa lahat ng kabilang sa kaharian ng Diyos. At ang sinumang nagpapakababa tulad ng batang ito, ang siyang pinakadakilas sa lahat ng kabilang sa kaharian ng Diyos. Verse 5. At ang sino mang tumanggap sa batang tulad nito dahil sa akin, ay tumanggap din sa akin. Amen? So yun po yung naging sagot ni Jesus sa tanong nila, mga kapatid, na sino daw po yung pinakadakila. So tumawag si Jesus ng bata, pinatayo sa harapan nila. Sabi ni Jesus, ito yung example, mga kapatid. Ito yung totoong dakila sa harapan ng Diyos. Sabi, bakit bata yung tinawag ni Jesus? Bakit bata yung naging sagot ni Jesus? Amen? Sabi po, imbis na pumili ng tao sa kanila, or pumili ng mga alagad, di ba? Kasi nagtatalo-talo sila, sino pinakadakila sa amin, Panginoon? Di ba? May instances din sa Bible na humiling yung mga alagad, Panginoon, paupuin niyo po ako sa kanan. Yung magulang nila, di ba, humingi ng favor kay Jesus. Paupuin niyo po yung anak ko sa kanan at kaliwa niyo. Pero yung sagot ni Jesus sa kanila, hindi mo alam yung hinihingi mo. Amen? Pero dito, sinagot siya ni Jesus. Sabi, yung bata. Ano po ba yung bata sa panahon nila?
kahit sa panahon natin, ano po ba yung estado ng bata? O yung katayuan ng isang bata? Sa panahon ho nila, mga kapatid, listen, church. Sa panahon ho nila, mga kapatid, ang bata po ay walang kapangyarihan. Amen? Sabi po dito, ang bata po ay umaasa sa iba. So, that time po, sa panahon nila, di ba? Lalo na't panahon ng mga hari eh. Di ba? Kailangan may kakayanan ka para magkaroon ka ng ranggo. Pero sabi si Jesus, ginawa niyang example yung bata. Na sabi, yun daw yung pinakadakila sa kaharian ng Diyos. Sabi yung bata, walang kapangyarihan, walang ranggo. Sabi, umaasa lang sa iba o sa magulang. So sabi, yun daw yung pinakadakila sa harapan ng Diyos. Sabi dito, sana ba? So, ibig sabihin, mga kapatid, ang kadakilaan ho sa harapan ng Diyos is hindi ho yung magaling ka, marunong ka, malakas ka. Amen? Kundi ho, sabi yung parang isang bata na sabi walang kakayanan, na sabi patuloy lang umaasa sa Ama. Sino ho yung pinakamagandang example, mga kapatid? Ito question, church. Sa kaharian ng Diyos, sino po yung pinakadakila? Meron na ho ba? May naging pinakadakila na ho ba sa kaharian ng Diyos? Sino yung pinakadakila? Sino yung nakasunod sa lahat ng ipinapagawa ng Diyos Ama? Yun. Si Jesus ho yung pinakadakila. Kaya nga umupo siya sa kanan ng Diyos Ama nung siya po namatay at bumalik sa langit. Si Jesus po yung pinakamagandang example, mga kapatid, ng pagpapakumbaba, ng kababaang loob. Nasabi, dapat yung tularan, kaya nga may word na Christ-like character. Sinabi ho ng Bible, mga kapatid, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. Sabi naman ni Jesus dito, sa verse 3, sinasabi ko sa inyo ang totoo, kung hindi kayo magbabago at maging tulad ng maliit na bata, hindi kayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos. So, sino po yung ini-example ni Jesus? Dito ho sa Matthew 18. Gumamit lang ho siya ng bata. Pero ang tinuturo pa rin ho ni Jesus, tularan niyo ako. Kagaya nung sinabi niya ho sa Matthew 11. Sa Matthew 11 pa lang ho, tinuro na ni Jesus. Matuto kayo sa akin dahil ako ay mahinahon at mapagkumbaba. Mga kapatid. So si Jesus ho, hindi lang basta sumagot sa tanong nila, kundi tinuruan sila. Binigyan sila ng example kung ano ba yung dapat or kung sino ba talaga yung pinakadakila sa harapan ng Diyos. Sabi, kung hindi dahil kay Jesus, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Statement ni Jesus, kung hindi ka magbabago katulad ng batang ito, hindi ka mapapabilang sa kaharian ng Diyos. So wala hong ibang pinupunto, wala hong ibang tinuturo si Jesus, kundi matuto kayo sa akin, mga kapatid. Yun po yung church. Yun po yung gustong sabihin ni Jesus sa mga alagad. Kasi nagkaroon sila ng maling kaisipan, maling pag-unawa. Eh? Nangyayari ho ba ngayon dito yung church, mga kapatid? Sa kapanahunan ho natin, sad to say, nangyayari pa rin ho. Eh? At yung pa rin ho yung selos, inggit. Amen? Totoo po ba, mga kapatid? Kahit po dito sa church natin, nangyayari yun, mga kapatid. Minsan ako kasi yung mata natin, madumi eh. Nakita mo lang,
Sila na naman yung kasama ni ano ah. Bakit sila na lang yung magkakasama? Tapos tayo, hindi na naman tayo sinama. Di ba? Minsan ganun ho tayo. Nangyayari po, yung nangyari dati, sa panahon natin. Nasabi, napakakitid ng isip ng mga tao. Kaya sabi ho ng Biblia, palaging nire-remind sa atin, magbasa kayo ng Biblia. Bakit ho? Kasi po, pag alam mo yung katotohanan, hindi ka malilinlang. Amen? Hindi ka maliligaw, hindi ka magkakaroon ng ganong kaisipan. Sila sister, sila brother na naman yung magkakasama, oh. Bakit kami hindi na naman sinama? Bakit sila na, sa kanila lang lahat ng gawain? Bakit? Di ba may mga ganun po tayo? Real talk lang po yun, mga kapatid. Kung paano nangyari sa mga apostol at sa mga tao dati, at yun pa rin yung nangyayari sa kasalukuyan. At yun po yung gusto nating ma-break, mga kapatid. Na hindi porket hindi ka sinama or hindi pinagkaloob sa iyo yung isang gawain o isang bagay, hindi ibig sabihin na wala ka ng parte sa katawan ng Diyos o sa church na ito, mga kapatid. Huwag niyo isipin, sila na naman. Sila na lang palagi. Kaya ang tendency ho, nagtatampo na. Ayaw na mag-church. Men? Sila na lang kasi palagi. Hayaan ko na sa kanila. Di ba may ganun ho tayo? Nagbibitaw tayo ng mga salita na sabi hindi natin naiintindihan. Legit ba, church? Hello, church. Legit po ba, mga kapatid? Legit. Legit po. Nangyayari ho sa atin. And yun po yung gusto nating ma-break, mga kapatid. At doon naman ho sa laging kasama or laging nabibigyan ng spotlight, amen? Sabi ho, wag ho lalaki yung ulo. Wag ho magmataas. Lagi na lang ako kasama. Ako na lang lagi Siguro, ang galing-galing ko na. Minsan ganun eh. Minsan nakikita natin yung sarili lang natin. Amen? Kaya yung tendency, sabi, nagkakaroon tayo ng pagmamataas sa ating mga kapatid. Iniisip natin na mas magaling tayo. Mas magaling ako dyan kay brother, kay sister. Kasi ako palagi yung nakakatayo dito sa pulpit eh. Ako palagi yung ginagamit sa gawain ng Diyos eh. Mas magaling ako sa inyo. Diba? Ganun po tayo, mga kapatid. Hindi porket lagi kayong ginagamit, amen? Or lagi kayong nasisinaga ng spotlight, is kayo na yung pinakadakila. Kayo na yung pinakamagaling. Amen? Hindi o church. Anong isabi ng Panginoon? Ano po ang sabi ng Diyos? Ang tingin ko sa inyo ay pantay, pantay. Mababa man o mataas. Lahat kayo pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Kaya doon sa mga palagi na lang nasisinagan ng spotlight, wag hulalaki ang ulo, mga kapatid, ha? Maging mapagpakumbaba ho tayo. Sabi nga ho ng Biblia, huwag mong isipin na mas magaling ka o mas marunong ka sa iyong kapwa. Sabi nga ng Bible, hayaan mong sila yung magaling. Basta ikaw, ginagawa mo kung ano yung kalooban ng Diyos. Tanggalin ho natin yung mata natin sa kapwa. Sabi, yung mata dapat nakatingin sa Diyos. Amen? Naituro na ho yun. Ilang beses na? I think 2 beses. Diba? Yung sa Greek word ng humbleness. Amen? Nasabi, dapat yung mata nakatingin sa Diyos. Hindi sa kapwa. Hindi sa kapatid, sa pananampalataya. Kasi pag tumingin ka sa kapwa mo, automatic madidisappoint ka lang. Amen? Marami hong pagkukulang. Kahit sa akin pag tinignan nyo ako, sa pagkatao ko, marami ho kayo makikita. Madidismaya ho kayo. Kaya sabi huwag kayong titingin sa kapwa nyo. Tumingin kayo sa Diyos. Pag kayo ay nakatingin na sa Diyos, magpatuloy kayo sa gawain na pinapagawa ng Diyos sa inyo. Yun po yung totoo. Yun po yung tama. Amen?
Balik tayo, church. Mahaba na. Sabi po dito sa, tuloy natin yung basa. Saan na tayo? Natapos tayo sa verse 5. Verse 6 na tayo, kuya. Sabi po dito sa verse 6, yan. Ito ho, nagbigay ho ng warning si Jesus. Sabi po dito, ngunit, ang sino mang magiging dahilan ng pagkakasala ng maliliit na batang ito na sumasampalataya sa akin ay mabuti pang talian sa leeg ng gilingang bato at itapon sa pusod ng dagat. Nagbigay ho ng babala ang ating Panginoon. Warning. Para doon sa mga tao na sabi magiging sanhi ng pagkakasala ng kapwa. And dito po, church, kung mas titignan pa ho natin ang mas malalim. Sa verse 2 hanggang verse 5, sabi, di ba, narinig natin na pinakita ni Jesus yung bata sa kanila? That's literal na bata ho yun. Pero pagdating ho dito sa verse 6, sabi dito, yung statement dito, sabi, ngunit ang sino bang magiging dahilan ng pagkakasala ng maliliit na batang ito na sumasampalataya sa akin ay mabuti pang talian ng leeg na gilingan sa bato at itapon sa pusod ng dagat. Nung verse 2 hanggang verse 5, ang tinutukoy po doon ni Jesus is literal na bata. Amen? Yung example niya po yun. Pero pagdating ho dito sa verse 6, sabi ang tinutukoy na ni Jesus, hindi na ho bata. Hindi lang ho bata. Kundi sabi, kung sino man ang sumasampalataya sa akin. Makikita nyo ho yung difference niyan, mga kapatid, kapag binasa nyo rin siya sa English. Amen? Kaya mas maganda ho na pag nagbabasa ho kayo ng Biblia, Tagalog, magbasa rin ho kayo sa English kasi makikita nyo ho yung difference. Tingnan nyo ho sa verse 3. Basahin natin sa English. Sabi niya dito sa verse 3, and he said, truly I tell you, unless you change and become like a little children. Amen? Guhitan nyo yung, yung word na children. Children ho yung ginamit. Amen? Ganon din ho sa children. Then pagdating dito sa verse 6, sabi po dito, basahin natin ng English. If anyone causes one of these little ones, yun. Doon nyo makikita yung difference. Nasabi, sa unang page, o sa mga unang verses, ang ginamit po na word is children. Or literal na bata. Amen? Then pagdating sa verse 6, nung nagbabala si Jesus, sabi, nag-iba ho yung word na ginamit. Little ones. So, hindi na ho siya nakaturo lang sa bata mismo, kundi sa bawat mananampalataya na siya nakaturo, mga kapatid. Amen? Sabi ho, lahat ng sumasampalataya, amen? Ang lahat ng sumasampalataya sa akin. Yun po yung statement ni Jesus, yung warning niya. Sabi na huwag kayong magkakamali na maging katisuran ng maliliit na batang ito na bawat sumasampalataya sa akin. Dahil, ano daw yung magiging dahilan? Tuloy natin sa verse 7, kuya. Sabi dito, nakakaawa ang mga tao sa mundong ito dahil sa bagay na nagiging dahilan ng kanilang pagkakasala. Kung sa bagay, dumarating naman talaga ang mga ito. Ngunit mas nakakaawa ang mga taong nagiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. So dito ho, sa verse na ito, sabi, yes, natural, sabi ni Jesus, dumarating talaga sa time na ang isang tao is magkakaroon ng pagkakamali o pagkakasala. Kaya nga sinasabi natin, mga kapatid, wala hong perpekto. Amen? Ang perpekto lang ho is ang ating Panginoong Hesus. Amen? Sabi, dumarating talaga daw sa time yon na makakaranas ka ng pagkakamali o pagkatisod. Pero sabi ni Jesus, mas nakakaawa, mga kapatid, yung taong magiging sanhi ng pagkakasala ng kapwa nila. Amen? Bakit ho? Bakit ho nakakaawa? Amen? Kasi ho, di ba? Sabi, pantay-pantay ang tingin ng Diyos
sa bawat isa. At sabi ho ng Biblia, mga kapatid, mahalaga ang bawat isa sa Diyos. Amen? So sabi, kung ikaw yung magiging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapatid, sabi, napakasama ng iyong kalagayan, mga kapatid. Meron hong nagbabadyang kaparusahan o nakahandang kaparusahan para sa iyo. Sabi, hindi ho yung katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Amen? Yung maging pagkakasala ka ng iyong kapwa, mananampalataya. Napakalaking kasalanan ho yun sa Diyos. Sabi nga niya, mas mabuti na lang na magkasala ka, na ikaw lang sa sarili mo. Pero yung mandamay ka pa, halak ka. Lagot ka na. Diba? Nakakatakot ho yun, church. Nagbigay ho ng matinding babala ang Diyos. Kaya ngayon, sabi ni Jesus sa umpisa ano ho yung example niya? Batang maliit. Amen? Isang bata. Sabi, batang mapagkumbaba. Nasabi, hindi tumitingin sa sariling kakayanan. Pag bata ho ba, church, sa mga magulang, pag bata ho ba, sino ho yung tinitignan nilang magaling lang? It's either yung mga mas malalaki sa kanila, mas matatanda sa kanila, o yung magulang nila. Yung mga bata ho, wala pa hong kaisipan na, ako yung magaling. Wala pa ho silang ganong kaisipan. Perfect ako, kaya ko lahat. Wala ho silang ganong kaisipan. Ang mga bata ho, excuse me, ay nakadepende ho sa kung sino yung nakikita nila o sino yung nasa harapan nila, which is mga magulang. Pupunta na naman ho tayo dun sa pinakamagandang example, mga kapatid. Si Jesus ho. Diba? May statement ho si Jesus sa Biblia na sabi, lahat ng lumalabas sa bibig ni Jesus ay hindi galing sa Kanya. Kanino daw galing, mga kapatid? Diyos Ama. Hindi lahat ng ginagawa ni Jesus, siya ang may pasya. Kanino daw galing, church? Sa Diyos Ama. So, si Jesus po ay sumusunod lang. Hindi niya tinitignan yung sarili niya bilang isang magaling o mataas. Walang ibang magaling sa Kanya kundi ang Diyos lang. Sabi niya nga rin walang ibang dakila. Walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Siya, Diyos din naman siya. Diba? Diyos din naman si Jesus Bakit hindi niya tinignan yun sa sarili niya na magaling siya? Diba? It's a sign of humbleness, mga kapatid. That's humility and humbleness. Yun po yung itinuturo ni Jesus sa kanyang mga disipulo that time. Na nagkakaroon sila ng maling kaisipan. Na nagtatanong sila kung sino ba yung pinakadakila, sino ba yung pinakamataas. Hanggang sa dumating pa sa point na humingi yung magulang, Panginoon, paupuin niyo po yung anak ko sa kanan at sa kaliwa niyo. Amen? Sabi ho, hindi ho yun yung basihan ng pagiging dakila sa harapan ng Diyos. Ano daw ho yung basihan, mga kapatid? Church, ano daw ho yung basihan para maging dakila ka sa harapan ng Diyos? Yung sumunod ka. Amen. Sundin mo si Jesus. Sundin mo yung kanyang sinasabi. Tanggapin mo siya. Kaya nga ho, church, may statement po sa Bible Ano ho yung statement sa Bible? Nasabi walang ibang magaling kundi ang Diyos lang. Amen? Sabi ang Diyos ay mapagpakumbaba. Amen? Now, tuloy ho natin yung basa, mga kapatid. Sabi ho sa verse 7, nakakaawa ang mga tao sa mundong ito dahil sa mga bagay na nagiging dahilan ng kanilang pagkakasala. Kung sa bagay, dumarating naman talaga ang mga ito. Ngunit, mas nakakaawa ang taong nagiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Verse 8. Sabi po dito sa verse 8, kaya nga kung ang kamay o paa mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon.
Mas mabuti pang isa lang ang kamay o paa mo, pero may buhay na walang hanggan ka, kaysa dalawa ang kamay o paa mo, pero itatapong ka naman sa walang hanggang apoy. Sa verse 9, at kung ang mata mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mas mabuti pang isa lang ang mata mo, pero may buhay na walang hanggan ka, kaysa sa dalawa nga ang mata mo, pero itatapon ka naman sa apoy ng impyerno. So, ano po yung ibig sabihin ni Jesus dito, mga kapatid? Sabi, pag binasa ho natin siya ng on the spot lang, sabi, pwede nating maisip na literal. Which is, hindi ho literal yun. Nasabi, putulin yung kamay, putulin yung paa, tukutin yung mata, para hindi ka magkasala. Hindi ho yun yung ibig sabihin nun, mga kapatid. Sabi ho, may mas malalim pa hong gustong sabihin si Jesus sa atin. O si Jesus sa kanyang mga alagad. Amen? Kasi kung makikita nyo ho yung pattern, sa pinakasimula, ano ho yung pinagtalunan nila? Ano yung sinagot ni Jesus sa kanila? Amen? Ano daw yung sinagot ni Jesus sa kanila? Humility and humbleness. Mga kapatid. Sabi, kung yung kamay mo, yung nagiging dahilan ng yung pagkakasala, putulin mo. Amen? Kung yung paa mo, yung nagiging dahilan ng yung pagkakasala, putulin mo, itapon mo. Kaysa kaysa hindi ka makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas okay na kulang yung part ng katawan mo, pero nasa langit ka naman. Amen? Sabi ho, ang ibig sabihin ho ng mga kapatid, kung ano man yung nagiging dahilan ng pagkakasala o nakikita ng kapatid sa iyo sa pananampalataya, kung ano yung nakikita niyang hindi maganda sa iyo, sabi, tanggalin mo. Yun yung sinasabi dito, mga kapatid. Sabi dito, punta tayo sa Romans 12. Yan. Bigay tayo ng reference, mga kapatid. Sa Romans 12, yan. Sabi dito, Romans 12, verse 16. Sino ba nagsulat ng Romans? Paul? Nagsinulat ni Apostol Paul po ito. Sabi po ni Apostol Paul, mamuhay kayo ng mapayapa sa isa't isa. Huwag kayong magmataas. Sa halip, ay makipagkaibigan kayo sa mga taong mababa ang kalagayan. Huwag kayong marunong. So, ano po yung ibig sabihin nun, mga kapatid? Sa sinabi ni Paul. Ibig sabihin po nun, mga kapatid, matutuho kayong magpakumbaba sa bawat isa. Amen? Huwag niyong isipin na kayo yung mas mataas, sila hindi. And then, huwag naman isipin ng iba na sila na lang palagi. Kundi sabi, mag-unawaan kayo. Magkaibiganan kayo, mga kapatid. Sabi, magkaisa kayo. Amen? Sabi, yun po yung totoong gustong sabihin ng ating Panginoong Hesus dito sa Matthew 18. Sa verse 8 and 9. Nasabi kung ano man yung nagiging dahilan ng pagkakasala ng iyong kapwa. Amen? Sabi, putulin mo yung kamay mo, putulin mo yung paa mo, dukutin mo yung mata mo. Kaya ngayon sabi ni Jesus, di ba? Sabi ng Biblia, huwag mong isipin na mas marunong ka sa iba. Amen? Hayaan mong sila ang magaling. Basta ikaw, ginagawa mo lang yung part mo, bilang isang mananampalataya, all goods na po yun, mga kapatid. Amen? Yun po yung sinasabi, hindi ho ito literal, mga kapatid, na sabi putulin, itapon, hindi ho. Kasi, ano po, nanay? Ano daw? Hintuan yung mga gawang masama. Amen. Diba? Buti pa si nanay, nag-gets. Nag-gets nyo ba, mga kapatid? Diba? Tigilan nyo na yung mga bagay na masama. Tigilan nyo yung pagmamalaki. Tigilan nyo yung kayabangan. Amen? Huminto ka na. Yun ho yun, mga kapatid. Hindi ho sinabing putulin mo talaga literally. Or tanggalin mo yung mga parts ng katawan mo. Ang tinuturo pa rin ho ni Jesus dito is humbleness pa rin ho. Humility and humbleness. Wala hong iba. Hindi ho siya nabago. Hindi ho siya nag-iba ng context simula nung sa umpisa hanggang dito.
Sabi, magkadugtong pa rin ho yun, mga kapatid. Amen? Yan, sabi ho dito, babalik ho tayo sa question kanina ng mga alagad, kung sino daw po yung pinakadakila. Ngayon, nung sinabi ni Jesus, sino daw yung pinakadakila? Sabi, yung parang katulad ng isang bata, na mamagpakumbaba. At sabi, kung ikaw ay totoong dakila sa harapan ng Diyos, o ang totoong dakila sa harapan ng Diyos, is dapat may ganitong mindset. Ano po yung mindset na yon? Sabi, nag-iingat sa kanilang pagkilos. Sabi, nag-iingat at iniingatan din yung mga kapatid sa pananampalataya na hindi maging katisuran. Kaya nga sabi ng Bible, sabi, lumakad kayo ng walang karumihan. Yung walang maibabato sa inyo. Amen? Walk blamelessly, yun po ba yun? Sabi ng Bible, walk blamelessly. Yung walang maibabato sa inyo. Kasi sabi nga, dahil marami ho tayo dito, may mga kasama ho tayo. Siyempre, hindi may iwasan yung mapatingin sa iyo yung kapwa mo minsan. Nasabi, huwag kang mag-overreact. Huwag mong itataas masyado yung self-confidence mo, mga kapatid. Kasi yung minsan, yun din ho yung pinakadelikado sa lahat eh. Kapag yung ang taas ng self-confidence mo, feeling mo, kaya mo na lahat. Hindi ho. Sabi ho, gumagana ho yung body of Christ sa maraming bahagi. Hindi lang ikaw. Hindi lang yung kamay, yung dahilan kung bakit nakakakilos o nabubuhay yung katawan. Iba-ibang organ ho, may balat, yung buhok, may mga purpose ho lahat eh. Hindi po dahil ikaw yung parang nagagamit sa katawan, is ikaw na yung dakila. Hindi ho. Lahat po tayo pantay-pantay. Sabi, kahit balat ka lang sa katawan ng ating Panginoong Kristo, may silbi ka. Amen? Actually, yung balat nga ho, kahit ganyan lang yun, ganyan ho yan. Sabi, yan po yung pinakamalaking na itutulong sa katawan. Amen? Kala nyo, ganyan-ganyan lang ho yung balat natin? Hindi ho. Kala nyo, steady lang siya? Hindi ho. Sabi, napakalaki ho ng tulong ng balat. Kasi kung wala hong balat, sabi, lalabas yung kabuuan natin sa pagkatao natin. Amen? And yun naman ho, di ba? Yung sino ho mga nadapa dyan? O mga nagasgasan? Masakit ho, di ba? Pag walang balat. Di ba? Masakit eh. Kaya sabi, wag nyo hong maliitin yung bawat isa. Sabi, isipin ho nyo, ang itinatanim ni Kristo sa mga alagad that time, sa kanilang puso't isipan, maging pantay-pantay kayo sa harapan ng Diyos. Amen? Yung walang mataas, walang mababa. Lahat kayo pantay-pantay. Yun po yung itinatanim ni Jesus sa kanilang puso't isipan that time. Sabi, hindi lang siya basta sumagot sa tanong, kundi tinuruan niya ho yung mga alagad kung paano yung tamang way. Amen? Kung paano dapat mamuhay ang isang dakila sa kaharian ng Diyos. And yun po yung dakila. Yun po yung dapat mindset na meron tayo. Na iniingatan natin na magkasala yung kapwa natin. Diba? Maging katisuran tayo sa kapwa natin. Sabi, ang lahat po is nadadala sa maayos na usapan. Amen? Napakalago ho ng word na connection. Conversation. Amen? Yun po, sabi, nagdudugtong ho sa atin bilang magkakapatid sa pananampalataya. Sa ganung paraan ho, is nagkakaunawaan ho tayo. Amen? Sabi, wag ho agad iinit ang ulo natin, mga kapatid. Kalma lang ho palagi. Sabi, pag ikaw ay sa Diyos na, sabi, wala na ho dapat, diba, yung mga bagay na hindi maganda. Kasi nga, tinanggap mo na si Jesus eh. Sabi, the old has gone, the new has come. Amen? So, ganun ho dapat, mga kapatid. Ang totoong dakila sa harapan ng Diyos o sa kaharian ng Diyos ay sabi, nag-iingat na hindi makatisod ng kanyang kapwa. Amen po ba? So, next ho. Mahaba na po ba tayo? Konti pa. So, okay. Kasi marami ho tayong naririnig or
May mga hinaing po yung ating mga kapwa, yung mga kapatid sa pananampalataya. Meron silang mga hinaing na which naiintindihan naman po natin na yun nga po, siyempre, meron ho sa ating matatanda at may mga bata. Sabi ho, si Kuya AJ ho, nagsisikap din ho na matugunan ho kung ano ho yung hinanayin ng bawat isa. Amen? So, pinapromise ko sa inyo, hindi ho tayo lalampas ng 1 hour. Kaya po dito. Sa verse 10, balik tayo sa word. Sa verse 10. Sa verse 10, sabi ko dito, tiyakin ninyo na hindi nyo hahamakin ang kahit isa sa maliliit na batang ito. Dahil tandaan nyo, ang mga anghel na nagbabantay sa kanila ay laging nasa harapan ng aking Ama sa langit. Ito rin ho, church. Dito makikita nyo na yung pagbabago sa ginagamit na words. Dito yung ginamit na naman na word is little ones. Little ones. Ano po ba ibig sabihin ng little ones? Yun, maliit na bata. Sabi ko sa Greek word, ang little ones, puntahan ho natin yung pinaka, Greek word niya. Sabi yung Greek word ng little one, sabi po, mikros. 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 Ganun po yung ano ba tawag doon? Pagkaka-pronounce. Pagkakabigkas. So, yun po yung ibig sabihin ng little one sa Greek word. Mikros. Amen? Ano daw ibig sabihin ng mikros na yun? Sabi, ang ibig sabihin po nun is mga maliliit. So, hindi na ho siya naka-pinpoint lang sa literal na bata. Yes, kasama ho yung bata. Kasi dito ho, pag binabasa ho natin tong verse na to, madalas ho, marami ho nagkakamali sa pag-interpret. Lalo sa sa konteksto. Minsan ho, natin to, even me ho, church, binabasa ko ho ito nung dati ho, nung nababasa ko ito. Ang pagkakaintindi ho dito, kapag itinuturo ito, nasabi, ano ba dito? Yung sabi, tiyakin ninyong hindi nyo mapahamakin ang kahit isang maliliit na batang ito. Amen? And then yung sa verse 9, yung sa verse 7, saan ba yun? And, ngunit ang sino mang maging dahilan ng pagkakasala ng maliliit na batang ito na sumasampalataya sa akin ay mabuti pang talian ng liig at gilingang bato at itapon sa dagat. So, minsan ho, nawawala ho tayo sa context pag binabasa ho natin to. Kahit ako ho, nung mga umpisa ho, nung binabasa ko ito. Ang pumapasok po sa isip ko is turo ho about sa magulang. Amen? Nasabi, yung mga magulang, palakihin nyo ng tama at maayos ang inyong mga anak. Kasi, kapag yung mga anak ninyo is lumaki na hindi kilala ang Diyos at hindi maayos ang buhay, sabi may pananagutan tayo sa Diyos. Yun ho yung dati nating pagkakaunawa o yung dati kong pagkakaunawa dito. Sabi, nawawala ho tayo sa context. Pero yung context po nito ng Matthew 18 at yung gustong ayusin ni Jesus dito is about sa mga mananampalataya. Amen? Yun po yung talagang konteksto na ito, mga kapatid. About siya sa mga mananampalataya. Kaya pagdating ho dito sa verse 6 hanggang verse 10, sabi nag-iba ho yung wordings na ginamit. Naging little ones, hindi na children. Kasi nga ho, naka-pinpoint na siya, hindi lang sa bata, kundi sa buong mananampalataya. Bata, binata, matanda, lolo't lola, kumbaga lahat. Basta sumasampalataya sa Diyos. Sabi, mahalaga sa Panginoon. Kaya sabi, mag-ingat kayo. Sabi, tiyakin ninyo na hindi nyo hahamakin kahit isa sa maliliit na batang ito. Ano ho ba yung ibig sabihin ng maliliit na bata? Sabi, kumbaga yung mahina pa sa pananampalataya. Amen? Pwede hong ganon. Pwede rin ho yung literal na bata. Amen? Pero sabi, ang concern ni Jesus po dito, huwag niyong hayaang maging katisuran kayo ng kapwa o yung matisod kayo yung mga mahihina pa ang pananampalataya. Kasi sabi, kahit ganyan yan sila, kahit ganyan yan si sister, si brother, na sarap ng kurutin, sabi, mahal pa rin yan ng Diyos. Amen? Kaya nga may word sa Biblia na hindi ka pwedeng humusga sa iyong kapwa. Amen po ba? Sabi, kahit
Gulong-gulo ka na, kahit gigil na gigil ka na dyan sa kapatid mo, dyan sa katabi mo, sabi, hanggat yan ay dumadalo, or hanggat sinisigaw ng puso niya ang ating Panginoong Kristo, sabi, mahalaga siya sa kaharian ng Diyos. Yun po yung tinutukoy ni Jesus dito, o yung nire-resolve ni Jesus na issue. Lahat po, hindi ho literal na bata lang, kundi lahat na sumasampalataya sa ating Panginoon. Sabi, wag niyong, tiyakin ninyong hindi niyo hahamakin ng kahit isa. Amen? Kasi sabi dito ho sa atin, as one body of Christ, sabi ho, wala ho tayong titignan sa bawat isa. Sabi, lahat ho tayo importante sa bawat isa, church. Hindi ho dahil ikaw yung madalas nasa spotlight, is ikaw na yung bida. Hindi ho. Wala hong ibang bida dito kundi ang ating Panginoong Jesus. Tayo po lahat dito ay kagamitan lang, kasangkapan lang. Amen? At lahat po tayo, pantay-pantay ang tingin ng Diyos. Naintindihan po ba, church? Amen. Tayo po dito sa verse 11. Sa verse 11, sapagkat ako, na anak ng tao, ay naparito sa mundo upang iligtas ang mga nawawala. So see, mga kapatid, bakit daw naparito si Jesus? Para ba siya sa mga magagaling? Iligtas ang nawawala. Para dun sa mahihina. Para dun sa mga walang kakayanahan na masunod o makasunod sa kalooban ng Diyos. Sino po ba may kakayanan dito na makasunod sa kalooban ng Diyos? Or magawa yung mga inuutos ng Diyos? Or kahit yung 10 Commandments man lang? Meron po ba? Wala. Wala hong may kaya sa atin nun, mga kapatid. Kaya sabi na parito si Jesus para sa lahat. Kasi pag inisip mo na kaya mo, or hindi ka bilong doon sa mahihina, may problema ka sa pag-iisip. May problema sa iyo, kapatid. Amen? Nagmamataas ka. Kasi hindi ho natin pwedeng sabihin na, okay na ako sa harapan ng Diyos. No. Lahat po tayo ay kulang sa harapan ng Diyos. Kaya nga sabi kanina sa awitin mas kailangan natin ng Diyos sa araw na ito. Di ba? Kaya sabi ng Diyos, naparito siya hindi para sa mga magagaling, kundi para sa may mga sakit. Amen po ba? So sabi dito, excuse me, sa verse 12, ano sa palagay nyo ang gagawin ng taong may 100 tupa kung mawala ang isa? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa burol at hahanapin ang nawawala? So ito, napakasikat na itong verse na to. Ng ano na to? Yung the lost sheep, the parable of the lost sheep, mga kapatid. Sabi ni Jesus, ano bang gagawin ng isang tao? Kung meron siyang 100 tupa, tapos yung isa, nawala. Sabi, ano daw gagawin ng tao? Hanapin. Sabi sa verse 13, ayun, sabi sa verse 12, iiwan niya yung 99, di ba? Para dun sa nag-iisa lang. Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, sabi ho, mahalaga ho yung bawat isa sa atin. Amen? Mahalaga ho yung bawat isa sa Diyos, mga kapatid. Nasabi kahit gaano yan katigas ang ulo, kung alam ng Diyos na sa Kanya siya, at tupa niya yon, sabi niya, hindi niya hahayaan na mawala yung nag-iisa na yon. Kaya nga ho sa may bandang itaas, nagbigay ng malakas na warning si Jesus Sabi, tiyakin ninyo na hindi kayo magiging dahilan ng pagkakasala ng o hindi nyo hahamakin ng maliliit na batang ito. Kasi napakalaki hong kasalanan sa Diyos. Ikaw nilikha ka lang din tapos hahamakin mo yung kapwa mo. Samantalang yung Diyos na lumikha, kahit isa hindi niya hinamak. Amen? Kahit isa walang tinaboy si Jesus. Basahin niyo po yung Biblia, mga kapatid. Wala ho kayong makikitang passage sa Bible
na itinaboy ni Jesus yung mga tao na lumalapit sa Kanya. Basahin nyo. Kaysa ngayon maghanap, wala ko kayong makikita doon na passage sa Biblia na may itinaboy si Jesus. Sabi, ang lahat ng lumalapit sa Kanya ay tinatanggap niya. Amen? Ito pa yung pinakamaganda dito, mga kapatid. Even the Pharisees and the Sadducees. Yung mga Pariseo ba at mga Sadduceo ba? Ano po ba yung ginawa nila kay Jesus? Minak nila si Jesus. Amen? Pinagpaplanuhan nilang patayin si Jesus. Hindi sila naniniwala kay Jesus. Di ba? Tinatanggi nila si Jesus. So lahat ng kasamaan, lahat ng hindi magandang gawain, ginawa nila kay Jesus. But then, sabi, pag binasa mo yung Biblia, pag binasa natin yung Biblia, wala ko tayong makikita doon na nung lumapit yung mga Pariseo kay Jesus, tinaboy niya. Wala ko. Okay naman Pariseo, alis kayo dito, hindi kayo pwede dito. Wala akong ganon, church. Sabi kahit yung mga masasamang tao na yon, na hindi naniniwala o hindi sumasampalataya sa Kanya, hindi niya tinaboy. Bagkos, sabi binigyan niya pa rin ng pagkakataon na makapagsisi at makasunod sa Kanya. Ganun po ka-humble ang ating Panginoong Hesus. Ganun po siya kabuti, church. Na even yung mga nanakit sa Kanya, sabi binigyan niyang pahalaga. Di ba? May mga picture ho sa Bible. Sabi, pumupunta yung mga Pharisees, pag nagtitipon-tipon sila Jesus, hindi para makiisa. Hindi para makichismis. Para gawa ng kwento si Jesus, para masiraan nila sa kapwa. So, dun, sa puso pa lang nila, may mali na di ba? Mali na yung hangarin nila sa pagpunta nila doon. But then, sabi, yung napakagandang balita doon, sabi, hindi sila itinaboy ng ating Panginoong Hesus. Sabi, minahal sila ng ating Panginoong Hesus kahit ganun sila. Paano natin nasabing minahal sila ng Diyos? Ano ba yung ginawa ni Jesus nung lumalapit yung mga Pariseo? Di ba, hindi niya tinaboy? Kundi sabi, kinorek. Kinorek niya yung mga Pariseo. Pinagsabihan niya yung mga Pariseo. Mali yung ginagawa ninyo, hindi tama yan, isuko nyo yan. Kung hindi nyo isusuko, may kaparusahan para sa inyo. Hindi kagad siya nag-judge. Hindi kayo sumusunod sa akin. Wala na, tapos na. Wala nang usapan, hindi na kayo maliligtas. Hindi ho ganun. Nagbigay ho ng chance si Jesus dun sa masasamang tao na yung mga Pariseo at Sadduceo. Na alam naman ho natin, na sinabi ng Biblia, kapag ang isang tao ay tinutuwid ng Diyos, ibig sabihin ay mahal. Kaya ho dito, pinapakita ho ng Panginoong Hesus sa mga alagad na napakahalaga ho ng bawat isa. And sa atin din ho ngayon dito mga kapatid, pinapakita ni Jesus, itinuturo ng ating Panginoong Hesus na mahalaga ho ang bawat isa. Nasabi, hindi ho natin pwedeng pagmalakihan o matakin sa atin. Men? Kasi sabi ho ng ating Panginoon, even yung mga masasamang tao, yung mga hindi sumasampalataya, mas worse po yun. Eh yung tayo hong magkakapatid dito, sumasampalataya tayo kay Jesus. Eh. Amen po ba? Lahat po ba dito sumasampalataya kay Jesus? So lahat po tayo sumasampalataya. Tapos magagawa nating siraan yung kapwa, magagawa nating i-judge kagad yung kapwa, based lang sa nagawa niya, maling pag-iisip, maling kilos at galaw. Ano sabi ni Jesus? Sabi kahit inis ka na, kahit gigil ka na, pahalagahan mo pa rin. Wala ka sa katayuan para i-judge yung tao na yan. Wala ka sa katayuan para magmalaki ka sa tao na yan.
Dahil walang ibang magaling, walang ibang marunong, walang ibang malakas, kundi ang ating Panginoong Hesus. Tayo ho dito, pantay-pantay lang ho tayo sa harapan ng Diyos. Kaya yung makarinig tayo ng statement na, mas magaling pa ako dyan kay brother, mas magaling pa ako dyan kay sister. Nakakalungkot ho. Kasi ho, hindi ho natin naunawaan yung salita ng Diyos. Pero, ang good news mga kapatid, yun po yung binibreak natin ngayon, na kailangan mawala sa ating mga puso. Yung pagmamataas, yung pagmamalaki, yung pag-iisip na ikaw lang yung magaling, ikaw lang yung marunong. Yun po yung pinapractice natin ngayon. At itinuturo ng ating Panginoong Hesus na wala tayong katayuan o karapatan para magmataas. Lahat tayo pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Lahat tayo importante sa Diyos. Babalik po tayo dito sa verse 12. Sabi dito ni Jesus, ano sa palagay nyo ang gagawin ng taong may 100 tupa kung mawala ang isa? Hindi ba't iniiwan niya ang 99 sa burol at hahanapin ang nawawala? Amen? Hinahanap niya po mga kapatid. Mahalaga ho yung bawat isa. Sabi ho dito sa verse 13, at kapag nakita niya ang nawalang tupa, mas matutuwa pa siya rito kaysa sa 99 na nawawala. Amen? Ganito rin naman ang nararamdaman ng inyong amang nasa langit, ayaw niyang mawala ang kahit isang maliliit na batang ito. Amen po? So, babalik ko tayo sa question ng mga alagad sa umpisa. Ano daw yung question nila, church? Sino daw yung pinakadakila sa harapan ng Diyos? Ano po yung sagot ni Jesus? Ang pinakadakila sa harapan ng Diyos ay yung mapagpakumbaba kagaya ng isang bata. Kagaya ni Kristo. Amen? At ang isa pang senyales na ikaw ay dakila sa harapan ng Diyos. Sabi, pinapahalagahan mo yung kapwa mo. Amen? May pahalaga ka sa iyong kapwa. Hindi ka lang nakatingin sa iyong sarili, kundi tinitignan mo rin at iniingatan, inaalagaan yung nasa paligid mo. Yan po yung sign na ikaw po ay dakila sa harapan ng Diyos. Na ikaw ay nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Amen po ba, church? Yun po yung heart ni Lord, mga kapatid. Mananampalataya. Na wala kahit isa ang may iwan. Pero sabi, kung maiwan ka man, sabi, baka kasalanan mo na yun. Kasi ilang beses ka na niremind, ilang beses ka na pinagsabihan, how many years ka nang nakarinig na salita ng Diyos, pero hindi mo pa rin isinasabuhay, isinasapuso, sabi, hindi na kasalanan ng Diyos kung ikaw ay maiwan. Kasalanan mo na yon. At yun po yung nangyari sa mga Pharisees and Sadducees. Diba? Binigyan sila ng chance ni Lord. Kahit ganun sila, kahit hindi sila sumampalataya kay Jesus. Kahit minak nila si Jesus. Kahit sila pa yung nagplano para ipapatay si Jesus. Binigyan pa rin sila ng chance ni Lord. But in the end, dahil sa katigasan ng kanilang puso, sabi, napahamak ko sila. But then, sabi, hindi yun ginusto ng Diyos. Ginusto niya yun. Or ginusto nating mga tao yun kung tayo ay mapapahamak. Kaya sabi, wala na kung dapat sisihin. Kung sa bandang huli, meron sa ating maiwan. Meron po bang gustong maiwan, church? Wala. Kaya sabi, pag sumikapan natin, araw-araw. Amen? Palaging isabuhay ang salita ng Diyos. Amen? At sa ating pagtatapos, mga kapatid, kung ang sabi ni Jesus, kung ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos ay yung mapagpakumbaba,
at may pagpapahalaga sa kapwa. Sabi, paano naman tayo kikilos? Paano naman natin gagawin kung meron mang magkasala kapwa sa atin, kung paano natin to aayusin? At yun po yung sasagutin natin sa susunod na mga linggo. Amen? So yun lang po muna sa ngayon, mga kapatid. Kaya maghanda ho kayo. Amen? Nag-effort po si Kuya AJ para matugunan ang hinain ng bawat isa. Amen? Praise the Lord po, mga kapatid. Tutuloy ho natin kasi mahaba pa ho ito. Sa ano pa ho, hanggang verse 35 pa ho yun. Baka mamaya makarinig na naman tayo ng hinanain eh. Na? So, hindi naman ho big deal yun. Mas maganda nga ho yung may ganun eh. Kasi nare-remind ka or nalalaman mo rin kung ano yung dapat mong baguhin. Sabi nga eh, pahalagahan nyo yung bawat isa. Kung yun yung nakikita ng ating kapatid, so sabi, gawin natin yung best natin para mawala yun sa sight niya. Amen? Sa nakikita niya. Para sabi, hindi siya matisod, hindi siya panghinaan ng loob, magpatuloy sa kanyang pananampalataya. Amen po ba? So, may naintindihan po ba, mga kapatid? Amen? So, praise the Lord po. Thank you, Lord.